Happy Sunday. So, sa nagtatanong kung magkano ba daw ang sahod dito sa Poland ng mga OFW, depende kasi yan guys sa posisyon at skilled na meron ka, ano. So, karamihan dito or popular sa mga migrant or sa mga OFW ay ang trabahong factory worker. Ang factory worker guys, ang labanan doon per hour. So pag marami kang oras, marami ka ring pera. Yun yung realidad kapag nagtrabaho ka sa factory. Kumbaga wala kang time para sa sarili mo, sa kung gusto mong mag simba or mag bisita sa mga iba't ibang city. So limitado lang yung araw mo or yung mga panahon mo na ganun kung ikaw ay isang factory worker. Kung ikaw naman ay isang nagtatrabaho sa hotel, kumbaga hotel staff kung sa madaling salita, depende rin yan sa manager mo. Kasi kung ikaw ay under agency, syempre yung agency mo, business is business, no? Maraming oras, maraming pera. Ganun yung katotohanan kapag isang OFW ka or nagtatrabaho ka sa agency. Kasi dito per hour ang labanan. Kumbaga maraming oras, maraming pera. So para naman doon sa mga ang contract ay full contract katulad ng mga lokal na tao dito sa Poland. Kumbaga may mga ilan-ilan ding mga Pilipino na gano'n na yung contract. Ang sitwasyon ko ay gano'n na rin sa kontrata na yan. Ang kontrata ko ay tinatapos ko lang yung 168 hours per month, 178, depende kung ilang oras yung kailangan mong punuin kada buwan. So pag natapos mo yung ganong oras, yung 168, 178, yung natitira doon ay day off mo na or baga malaya ka na doon. Hindi ka na pwedeng tawagan sa mga day off mo kasi nga ang katwiran lagi ng manager ko ay napakamahal ng OT or ng overtime. So ang ginagawa ko dyan sa mga ganyang sitwasyon, nagpa-part-time ako kung meron. Kung wala, ito nakikita nyo, nagbablog-vlog ako or namamasyal ako sa dito lang din sa lugar ng Tri-City or Tri-City Poland. So dito lang din to, kapag narinig yung Tri-City Poland, sa mga nakakapanood na nandito na sa Poland, 3 city lang to na binubuo: Sopot, Gdynia at saka Gdansk. So yan yung realidad ng sahod dito sa Poland. Hindi ko alam yung ibang kasi may mga nakakasalamuha din ako na teacher dito or mga contractor. Kasi yan, depende sa kumpanya yan. Pero may batas dito talaga na minimum salary rin. So, kaya yun yung sinusunod din ng ibang kumpanya. Katulad ng mga factory workers, yan yung sinusunod nila, no? Alam nyo, maganda naman itong Poland. Talagang lakasan lang din talaga ng loob, no? Baga, kapag naging residente ka siguro dito or permanent resident, baka sakaling yung pinapangarap mong iba't ibang part ng Central Europe ay mapuntahan mo nang walang documents. Kukuha ka lang doon ng tax number, pwede ka na mag-start ng trabaho. So ganun yung naririnig kong sitwasyon ng mga lokal. Kasi may mga kaibigan din akong Polish, pumupunta sila ng ibang part ng Europe or ng European Union, kumukuha lang sila ng tax number at pwede na silang mag-start ng trabaho.
So kapag naging permanent resident ka ng Poland, so maaaring ganun din yung magagawa mo. So pwede kang pumunta ng Germany, ng Norway, ng Sweden, ng Budapest, ng Hungary, or ng Spain. Maraming part dito ng European Union. Kumbaga ang Poland kasi guys ay nasa Central Europe. So ito lang yung pwede kong i-answer dun sa nagtanong. So have a good day dito sa Poland. So salamat sa panonood nyo guys. Sana masuportahan nyo yung YouTube account ko na Adrian Huagan at Facebook account ko na Adrian Huagan din guys. So maraming salamat sa mga mag-share at magla-like nitong video na to guys. Thank you so much guys.